kagigising ko lang, and then nag-scroll ako sa Facebook, sa YouTube, and then nakita ko tong issue na to. At ang ingay. Naiingayan ako, kaya naman chinek ko. Naku po. Nung pag-check ko, isa na naman palang kupal ang tumubo sa mundo. Isa na namang kupal ang nagpapakilala ngayon. Kasi yung yung unang kilala ko, kargador. Tapos ngayon, labandera. Magandang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. Sa magpalang gabi po sa lahat. Ito muli yung abang lingkod, Val Santos Matubang. Ang ordinaryong vlogger, small YouTuber na maglingkod sa abot po ng ating makakaya sa ating pong mga kababayan. Ngayon pong gabi, mga kaibigan, ngayon pong araw na ito, meron tayong reaksyonan po. Isa rin pong kilalang reactor na mayroong 311 subscriber and 102 videos sa kanyang official YouTube channel, si Papa Ver, mga kaibigan. At ngayon po, mga kalingap, mga kaibigan, ating silipin po yung kanyang kauna-unahang reaction about kay Vianse. Tinawag niyang Vianbi. Ito po ang video, mga kaibigan. Magbibigay lang po ako ng reaction dito, pero sasabihin ko na hindi ito yung unang magiging reaction ko dito. Okay? At kahit pa sinasabi ng tao na to na huwag siyang i-vlog, ayaw niya makita na iba-vlog siya, ay pukin na ina, wala akong pakialam kahit kaso pa yan. Kahit tulungan pa yan ng mga nasa likod niyang mga tukmol. Si Papa Bear po ay nakilala ko po sa reaction niya kay Tikram nung panahon po na nagkaproblema si Tikram kay Dave. So yun ko siya nakilala sa kanyang matapang at walang humpay na reaction po kay Dave na isa rin pong naging pasaway kay Tikram. At yung mga kaibigan, ating pong silipin ang kanya pong video ito. At dito po, masasabi natin na alam niya po yung buong kwento ni Vianse, mga kalingap. Alam niya kung paano po umalis si Vianse sa Team Kalingap. Tulad din po ni Dave na isang kargador na umalis din po kay Tikram. Sino nakakilala dito, guys? Siguro naman kilala nyo na to, no? Ang Team Kalingap, si Kuya Bal, no, si Kalingap Rab, kilala nyo yan pagdating sa lalo na sa pagtulong. Okay? Isa rin yan sa hinahangaan ko. Okay? Ayan, kasabayan niya. Hindi naman kasabayan ni Tatay Tekram, mas nauna tong mga to. 2001 po, nag-start tayo ng pagtulong sa ating kababayan by means of feeding program, pagkain ng Jollibee, kanin, chicken, pansit, supas at iba pa. 2001 po, nag-start tayong lingap, tumulong, at wala pa noong YouTube channel, mga kaibigan. Wala pang Facebook. Hanggang sa dumating yung time na tayo po ay nag-open ng Facebook at almost 15 years tayo sa Facebook na tumutulong po. Alam po ng lahat yon. Sapagkat anim na video po ang nakuha po ng Channel 7. Yung triplets sa diet. Si Tay Ben na isang kargador sa palengke. Si Jessica na putol ang paa. Si Nini na nakulong sa isang hawla. At tinawag na babaeng hawla po kasi may problema sa kanyang kaisipan na tinulungan po natin at na features po sa Jimmy 7 at si Ruel Acuin po. At mayroon pang dalawa po na features po sa Jimmy 7. 2019,
nag-open tayo ng official YouTube channel at ayun, no? Doon po nag-start pang mas malawak na programa ng Team Kalingap at 2021 nagsimula po si Kalingap Rob na mag-vlog din po at tumulong sa ating kababayan. Kaya kumbaga sa ano po, tayo po ang nauna na naging charity vlogger Pilipinas, ang Team Kalingap. 'Di ba? Pero guys, ngayon nabalitaan ko na natulpo pa. Yan yung mahirap sa ating mga Pilipino, na natulungan ka na nga, ikaw pa yung may ganang magpatulpo. Yun ang mahirap mga Kalingap na kaibigan, na ikaw pa yung tumulong, ikaw pa yung may patulpo. Eto si, anong pangalan nito? Si Bianbi. Eto si Bianbi, no? Ay isang mahirap. Oh, yung pamilya niya mahirap. Oh, masasabi natin mahirap. Kasi balita ko naglalakad daw to baka pasok lang sa school. Tapos ang alam ko dito is nung una parang anghel to, makipag-usap. Pero ngayon tingnan nyo naman, may sungay na rin. Medyo nagbago po at nagiba po ng ugali itong si Beyonce. Para naging matapang po siya ngayon. Tulad dati po, nung sila pa lang nagpapaido, sila pa lang po sila, wala pa silang away-away, napakabait po ni Beyonce. After po na nagkaroon ng problema ni Ido, grabe na po ang ugali ni Beyonce. Pati kami, damay-damay na po. Hindi ko alam kung bakit naging ganun siya, no? Dahil ba kay Ido? Dahil siya ay iniwan ba or what? Nadukot, dinukutan or nahalikan or ano? Iniwan, di ko alam kung anong tawag niya mga kaibigan. At kung bakit po nagkaganoon, nagkaproblema. Tapos nagiba na po ang kanyang ugali. Ngayon mga kaibigan, nagbago na po si Beyonce. Ganyan na ganyan yung kilala ko Ang pinagkaiba lang nila, yung isa lalaki, tapos kargador. Ito naman babae, tapos labandera, aray mo. Diba? Eto napanood ko. Kasi ang sinasabi niya dito, gusto niya daw ipabura yung mga video, yung mga vlog sa kanya. Yan. Eto, magbibigay lang ako ng ano guys Hindi ko sinasabi na tama ako dito. Pero ito, isalubin ko lang. Wala naman sigurong masama, no, na maglabas ka ng opinion mo tungkol sa issue na ito. Kasi guys, tulad ng dati, ako ay isa na ring biktima ng mga ganyan tao. Yung tipong ako na yung tumulong, ako pa yung sasabihan na ipapatulpo daw ako. Ano masaklap mga kaibigan, mga kalingap, na ikaw pa yung tumulong, ikaw pa yung ireklamo, ikaw pa yung ipapatulpo. Tumulong ka na nga, gumawa ka ng kabutihan, abay, ikaw pa yung akusahan. Ano po, kung tutuusin po mga kaibigan, kung wala tayo, wala din man sila, di man sila makikilala. Kahit ngayon sila nag-trending, nagkaroon ng sponsor, nagkaroon ng maraming kakilala kaibigan, dahil nga po sa Kalingap po yan, dahil sa vlogger na nagpa-trending sa kanila. Dapat hindi sila dapat magbago. Ba't ganon? Nagbago na, tapos sisiraan ka pa. Pero wala naman, hindi naman ako napatulpo guys, no? Di ba? Wala namang sponsor yun na tutulong sa kanya. Hindi katulad ng mga to. Ito, sila Bandera, si Bianbi, no? Na may sponsor na nasa likod. Kaya nga po malakas ang loob kasi maraming sponsor. Maraming tumulong. Pero paano po kung dumating ang panahon? Yung mga sponsor na tumulong unti-unting alis at mawawala. Kaya malakas ang loob. Di ba? Ayan. Gusto, ito Bianbi, kung nakikinig ka. Wala naman akong galit sa'yo, pero sa ugali mo, sa ginagawa mo, doon sa mga taong tumulong sa'yo, nakakagalit yan. Halos lahat po ng mga Kalingap supporters at followers po natin ay talagang sobrang galit nila kay Beyonce mga kaibigan. Sapagkat
Sila na yung tinulungan, sila pa yung nakuhang magpatulpo. Kaya marami pong nagagalit sa kanila. Galit na galit ako sa mga ganyang tao, promise, dahil isa ako sa nabiktima ng ganyan. Gusto mong ipabura ang video at vlog sa'yo kasi gusto mo mawala ang lahat ng ebidensya kung paano naging mabuting tao sa'yo ang Team Kalingap. So, isa po yan mga kaibigan. Kung bakit po gustong burahin, ipabura yung mga videos po para delete lahat at wala na tayong pwedeng ipakita, no, na kung paano sila tinulungan ng Team Kalingap. Wala nang ebidensya po, lahat ay binura. Lahat ng mga vlogs mula sa simula, kung gaano sila kahirap, gustong burahin para hindi makita po kung sino sila dati. Diba? Yan yung gusto mo. Kasi ang gusto mo, ma-highlight yung sinasabi mong hindi maganda laban sa kanila. Tulad na lamang yung sinasabi mo about kay Edo na manyakis. Kaya gusto pong ipabura ni Biancy lahat ng video mga kaibigan. Para lahat po ng nangyari na kay Edo, yung mga kiligan, tawanan, kainan, yung mga kasiyahan po yung mawala lahat yon. At ang maiiwan po yung ngayong bagong video. Mga bagong video po na pwedeng siraan si Edo. Kasi yung mga dating video po na sweetness, yung talagang magandang pagkasama, wala na po yon pag binura ang mga video. At yun ang gusto ni Biancy po, na mabura lahat yung mga alaalang nakalipas. Naging manyakis si Edo nung hindi na kayo okay. Pero nung time na okay kayo at meron kayong pagkakaunawaan sa isa't isa, kahit minamanyak ka, kinikilig ka pa. Natural sa aming mga lalaki yon, hindi manyak ang tawag doon. Kasi kapag meron kayong pag-uusap o pagkakaunawaan sa isa't isa, ang lalaki, ayan ay maginoo pero medyo bastos. Natural sa aming mga lalaki yon, sa mga lalaki nandito, wag aminin nyo yan. Inamin po ni Biancy na imyo po sila. Meron silang imyo mga kaibigan, mutual understanding. Inamin ni Biancy yan, no, sa mga interview po. At inamin din po niya na meron siyang gusto kay Edo. Noong panahon po na sila ay walang away, walang problema. Talagang sabi ni Edo po, may panahon daw po na sila ay nagmumotor, namamasyal. Parang sila ay silang magjuwa. Napaka-sweet po nila. Pero po ngayon, nung sila po ay nagkaaway, nakagulo, nakaproblema, ang tawag kay Edo po ay manyak. Ba't ganun? Pero yung pagiging bastos, may kasamang pagmamahal yun. Natural na sa amin yun. Oo, tapos, nung hindi na kayo okay, sasabihin mo biglang manyakis. Baliw ka pala eh. Pero kitang-kita sa lahat ng video, yung itsura ng pagmumukha mo habang nagbablog kayo, kilig na kilig ka eh. Wala man lang makikita na bahid na ikaw ay naaasiwa o nauumay. Tama si Papa Ver mga kaibigan. Mga video nila sa vlog ni Kalingap Rab at minsan po sa Velvet, talagang naroon yung sweetness, naroon yung tamis na kailang pagsasamahan. Bilang magkaibigan at bilang mayroong mutual understanding. Inamin po ni Biancy na love niya si Papa Edo. Gusto niya si Papa Edo, mga kaibigan. At sa mga occasion po, sa mga birthdayhan at iba pa, no? Mga vlogs ng HC, many times na si Biancy po ay humahalik
kay Papa Ido. Ulitin ko kasi ang gusto mo ma-highlight yung mga sinasabi mong hindi maganda laban dito sa mga tao na ito, kay Edu, 'di ba? Dahil kung sakaling may bagong makakapanood ng video mo o ng mga sinasabi mo, makakarinig mga sinasabi mo, pwedeng maniwala sa sinasabi mo. Kasi nga, burado na yung mga video kung halimbawang nabura na. Kasi wala na silang babalikan, natutuo ba to? Ano bang ginawa nito? Ano bang nangyari dito, di ba? Wala nang babalikan. Ebidensya kasi yun kung paano naging mabuting tao yung mga taong sinisiraan niya ngayon. Good reaction to Papa Ver. Tama ka dyan. Kapag nabura lahat ang mga video, mga lumang video po, kung paano sila nagsimula, sa part 1 hanggang part 90 plus, pag ginawala lahat, lalabas yung mga bagong video po sa channel ni Beyonce. At lahat na paninira ay pwede niyang gawin kay Ido. Na si Ido ganito, manyakis, bastos, walang ugali. At wala nang video mabalikan po. At marahil po, paniniwalaan si Beyonce. Ang Team Kalingap, di ba? Oh, paano yan kapag may mga bagong nakapanood? Siyempre, iba na iisipin nila doon sa mga tao na tumulong sa'yo. Diba? Kasi wala na yung mga ebidensya kung paano kanila inahon sa putik. Diba? Kung paano ka inahon ng mga taong ito, ng team kasama ang pamilya mo. Diba? Sinasabi mo na binabasos ka ng kalab team mo. O, bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit nung okay kayo, kilig na kilig ka pa? Di ba? Oh, ito yung mga tao na nakaka-bad trip nakakainis. Oh, kasi ba nung mga panahon na yon na okay pa kayo nung kalab team mo? Okay pa kayo? At sa pagkakala mo nahuhulog ka na din sa kanya, sa kalab team mo. Ano yan? Tama ba? Diba? Kasi ulitin-uli ka sa aming mga lalaki na kapag nagkakaunawaan ang babae at lalaki, nagiging maginoo pero medyo bastos kami. Natural na lang yon. At aminin nyo, kinikilig kayo, diba? Tama naman lahat po sinabi ni Papa Ver, mga kaibigan. Yan ang lalaki. Pag mayroong pagkakunawaan between man and women, between boy and the girl po, talagang yan. Mayroong halong kapilyuhan po yung mga kaibigan. Yakap doon, halik, dukot, at iba pa. Kasi alam mo na, ang lalaki po ay gusto niya maangkin lahat. Hanggat maaari, makuha niyang lahat. Nagkataon po na si Papa Ido ay medyo naglaylo marahil doon sa kanyang ina na bungangira. Pero kapag hindi ang lalaki tameme lang, walang ginagawa, boring kayo, di ba? Pero pag nagkaanoan kayo, hindi na kayo nagkaunawaan, magiging manyak na ang tingin, di ba? Di ba? Pero ang totoo, nung okay pa kayo, gustong-gusto nyo na ginaganon kayo, di ba? Ganun talaga ang lalaki, nature namin yan. Na kapag nagkakaintindihan ng lalaki at babae, nagkakatukaan, ganyan, nagiging maginoong medyo bastos kami. Di ba? At aminin nyo, totoo, aminin nyo na kinikilig kayo. Ikaw nga, di ba? Bianbi, ikaw, di ba? Aminin mo, nakilig na kilig ka sa lahat ng mga vlog nyo, sa lahat ng video mo na gusto mong ipabura kasi doon makikita kung paano ka kinikilig dahil walang bahid ng pagkaumay, pagkaalangan doon sa tao na sinasabi mong manyakis. Ba't kaya nasabi ni Beyonce na manyakis, manyak si Ido, mga kaibigan? Ba't kaya po, mga kalingap? May ginawa ba si Ido sa kanya? Nung sila pa? Mga kalingap. Napaisip tuloy ako, baka may nagawa si Ido kay Beyonce
nung sila pa. Ngayon, yung nagkalabuan na at nagkaayawan na, sinabihang manyak. Ano kaya, mga kaibigan? Parang meron, di ba? Kasi paano mo masabing manyak kung hindi mo nakita at hindi mo naranasan? Sa palagay ko, mga kaibigan, meron silang mas malalim na pagkakaunawaan, malalim na relasyon. Si Edo at si Biancy. Diba? Kaya gusto mong ipabura. Diba? Maraming dahilan. Okay? Maraming dahilan. Pero syempre, diba ngayon, hindi na kayo okay. Yan ang sasabihin mo para masira yung collab team mo. Diba? Na pwedeng ikasira din ng Team Kalingap na nag-ahon lang naman sa'yo sa putik. Ang pagpapatuloy po kay Val Santos Matubang po ay isang uri ng pagwasak at pagsira sa ating dignidad at ng buong Team Kalingap. Hindi lamang si Biancy po at ang kanyang pamilya ang nasa likod nito, kundi marami po sila. Isa na dyan si Joel Salcido, Kapiso, and yung mga walang channel po. Hindi ko na isa-isahin lahat. Kasi alam natin kung sino-sino po sila. Subalit, ang isang Val Santos Matubang po sa tagal ng panahon ng ating pag-charity. For almost 25 years tayong tumutulong, mga kaibigan. Wala pang ni isang nakapagbabagsak kay Val Santos Matubang. Wala pa po, mga kaibigan. May mga iba't ibang personahe, may abogado, may mga tao po na kontra sa ating ginagawa. Subalit, hindi kayang pabagsakin ang isang Val Santos Matubang sa paggawa ng kabutihan at pagtulong sa kapwa ating mahihirap. Kaya nga, di ba sabi ko, isa na naman tong ungrateful. Di ba? Meron na naman ako nakilalang ungrateful na tao ngayong 2026. Noong 2025, kilala nyo naman kung sino yung nakilala kong ungrateful, di ba? Isang kargador pa. Tapos ngayon, labander. Di ba? Ito yung mga tao na kapag tinulungan mo at nakakakita ng oportunidad, no? Feeling nila tinulungan mo na makilala ng tao, and then feeling nila, malakas na sila ayun, babanggay na, susuwagin na yung mga tao na dahilan kung bakit ka rin dyan. Di ba? BNB. BNB. B as in bobo ka. Sa ginawa niyo po kay Val Santos Matubang, matindi ang balik. Matindi ang balik, mga kaibigan. Tapos, sabihin nila, ako may dahilan. Pag nasira ang buhay nyo, nasira ang dignidad nyo, nagkakalukulo kayo, ibintang nyo naman sa akin. Kayo ang nagsimula. Wala akong binitiwang salita na hindi galing sa inyo. Yung mga reaksyon nyo, reactor, yung comment ni Hansel sa mga live, doon ko kinuha yung mga pakutsada ko. Wala akong reaksyon na hindi galing sa inyo. Hindi galing sa mga reactor. Kung nasira man kayo, yan ay dahil sa inyo. Kasi napakabobo ng mindset mo na yan. Napakabobo ng mindset mo na yan. Naakala mo kapag nagpatulpo ka, okay na. May mangyayari na. Maraming proseso yan. Hindi lang yung pagka nagpatulpo ka, okay na no? Makakasuhan na yung mga taong gusto mong kasuhan. Masusunod na yung mga gusto mo. Kaya ang payo ko sa Team Kalingap, kay na Kuya Bal, kay na Kalingap Rab, huwag niyong burahin yung video. Kung saan walang kaso yan. Kasi pinabubura yan kasi para mawala yung ebidensya kung paano kayo naging mabuting tao sa kanila.
So kapag ano nangyari, binura lahat yan, mawawala lahat ng ebidensya kung paano kayo naging mabuting tao dyan. Ang lalabas na lang yung sasabihin niya na kayo ay naging masama sa kanya, kayo ay naging manyak sa kanya. Oo, na pinainitan nyo siya ng 30 minutes tapos ang kapalit motor na. Oo, pugay ng inang yan. Ako kahit painitan nyo ng 2 oras, okay lang basta may motor. Pugay ng inang to, nung mahirap pa, okay lang na mainitan kahit ilang oras sa pangunguha ng makakain nila. Tapos yung nagkapera-pera, nabihisan, umukay ang buhay, ayaw nang mainitan. Wow naman! Ano, nag-level up na rin ba? Biglang yumabang po. Kasi mayabang po yung nag-ampun sa kanila. Pati sila, yumabang na rin. Yun ang mahirap po sa mga taong mayabang. Mula sa walang-walat, hirap na hirap sa buhay. Halos walang makain, nangunguha ng ulam dyan sa may tabing dagat na initan. So ngayon, nakilala, nagka-sponsor din sa Kalingap, nagkapera, nagkabahay, yumabang. Nagiba ang ugali. Dapat hindi ganon. Manatiling mapagpakumbaba at magpasalamat sa mga biyayang iyong natatanggap mula sa Panginoon. Ganon, te. Huwag ganon. Okay? Huwag ganon. Galit talaga ako sa mga ganyang tao kasi isa din ako sa nabiktima ng ganyang klase ng tao. Yung ikaw na yung tumulong tapos ikaw pa yung magiging masama sa ulo. Okay? Kasi alam nyo naman, marami nakakaalam, tinutukan natin yung lalaki na kargador before. Ngayon naman, tutukan natin itong babae na labandera. Yan po ang ating ngayong reaksyon mula kay Papa Ver. Reaction video niya kay Beyonce. Part 1, mga kalingap, mga kaibigan. Yan lang muna, pagsamantala, at abangan nyo po ang ating mga next episode po. Sa reaction po ni Papa Ver. At alam ko po na hindi lang ito ang una niyang reaction, marami pa. Ito ay part 1 pa lamang po, mga kaibigan. Tandaan niyo po, ang reaction ko mula sa reaction ng iba. Hindi mula sa akin na reaction, kundi mula sa ibang reaction video. Maraming salamat po at yung ating po ngayong pabahay, programa, kaibigan, ito po mga video po sa ating pabahay ngayon. Panoorin niyo, mga kaibigan, yung ating pong video sa ating mga pabahay. So ito, mga kalingap, yung ating pong pabahay po. Yan, sa Sunday po, May 17, ay house blessing po ito. Ribbon cutting sa bahay na ito, mga kaibigan. Abangan nyo po yan, yung ating pong house blessing nito. Is coming Sunday po. Mayo 17. So yan po. May 17 po, mga kalingap. Ngayong Sunday po. Yan. Sabay-sabay po yan, house blessing natin. Pares tapos na. Sa Sunday po yan, ha. House blessing po, mga kalingap. Itong bahay na ito. So yan. Mga kalingap, yung ating pong pabahay. Sa Sunday, sabay-sabay po yan natin ni house blessing. It's coming Sunday po. Thank you so much. Mabuhay. God bless. Ito po yung ating patrabaho dito po. Apartment type. You know. Apartment type na bahay para sa mga schoolers. Ayan. Bulang pa lang abang. Kaya lang ano. Tama na. Ano na ano? Ha? Ano? Ano dito to? Hindi.
Mag-layout ka ron ha. Hmm? Mag-layout ka rito. Mag? Layout. Nang. Para sa ano. Maliit na ano lang. Para sa office ng ano. Asosasyon. Layout ng... dito. Kaya dito siguro no. Banda. Gate yan eh. Ha? Gate. Gate din yan. Gate dito eh. May tatayo ka dito. Ano lang ano? Open lang siya. Para bang isang kubo. Hindi, office. Office. May kwarto rin yun. Saan natin lalagay yun? Saan? O doon lang sa kabila tayo mag... Saan? Yeah, sa kabilang lote niya. Hindi, malayo na yun. Malayo na yan. Ito lang oh. Dito, pwede dito. Ay, pwede rin na kung saan. May gate ito ay. Ito niyan, sis. Hmm. Ano ulam natin, Mos? Nilaga po. Nilagang pata. Oh, grabe. Manamit yan. Today is Friday. ng Mayo. Ano tayo trabaho mo kasi? Wala si Bito eh. Ubusin kasi dito kayo. Ito. Bukas doon kayo. Kabila. Pag Sabado doon talaga. Ubusin natin si Bito kayo. Pag Sabado, Lighthouse. Backjob yun? Backjob yun? Ginawa naman yun? Backjob sa ano? Sa red house. Nagtikal-tikal yung mga ano eh. Magkakaroon ito ha, para bukas doon sa upuan. Gawa na yun. Salamat po kay Inday PB, Nancy Chin, Bertus Woman, Angie Pangan. Thank you. Julie Ponil. Salamat po. Sa inyong tulong po sa ating pong apartment type na pabahay for our scholars. Ay, ano tangan mo? Siminto.